Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, bago tayo patuloy sa ating pag-aaral, tayo muna yung manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, Panginoon, ay tinataas namin, O Diyos, ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, Panginoon, ay kadakilaan sa buhay namin. Salamat po, O Diyos, sa buhay isang linggo, Panginoon, sa divine protection mo, sa unlimited guidance. Panginoon, na patuloy mo yung pinagkakaluod na naranasan namin, Panginoon. Salamat po, Ama, mapalad kami, Panginoon, na kami narito, Panginoon, pang ikaw, Diyos, ay aming papurihan at pag-aralanan ng mga salita sa umaga ito. Lord, dalahin ko po, Panginoon, ang abang lingkod, Panginoon, tulungan mo ako, we need your wisdom, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Panginoon. Lord, ikaw mamutawi sa aking mga labi po, Panginoon, ikaw, Lord, mapaluguran namin. At ang mga salita mo, Panginoon, na may pag-aaral ngayong umaga, Lord, maintindihan namin ito. At may sa puso't isip namin, Panginoon. At may gamit namin, Panginoon, sa aming spiritual na buhay, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Ama, na ang maging Diyos ang mga makikinig, Panginoon. Buksan mo kanilang mga puso't isipan po, Panginoon. Upang maunawa namin, Panginoon, kung ano, Lord, ang layunin mo sa amin, ang purpose mo sa amin, Panginoon. At, Lord, ang dapat namin gagawin. Salamat po, Ama, sa umagang ito, Lord. Ibinabalik namin sa iyo, Lord, at pinakamataas na papuri at pagsamba, pasasalamat, pagdakila, parangal, sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Ayan, hallelujah. Maraming salamat po sa Panginoon. Minsan pa ngayon ay oras na naman para tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Ayan, kung natatandaan po natin yung nakaraang linggo na ang Sunday School kay Kuya Lito, napakaganda po yun. Ayan, kailangan po na sumunod tayo sa una-una sa Panginoon, sa leader. Ayan, ang sabi niya, dapat po ay sa lahat ng gawain ay kasama. Magkakasama-sama tayo. Okay, ang aking topic ngayong umaga ay God is good to a righteous people. Ang kabutihan ng Diyos sa matuwid na tao. Ayan, atin pong basahin ating text sa awit 73 verse 1. Kay buti ng Diyos sa taong matuwid, sa lahat ng taong ang puso'y malinis. Ayan, maliwanag po ang sa ating binasa na mabuti po ang Panginoon sa mga taong malinis ang puso. Ayan, di ba? It's a great privilege po na ating maranasan yung tunay na kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. At ito po ay dadaloy sa ating buong pamilya. Yan, kapag ang kabutihan ng Panginoon ay atin pong nararanasan at ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon dahil yun ay sa ating malinis na puso. Ayan, di ba? Sabi ng Panginoon, kay buti ng Diyos sa taong matuwid, sa lahat ng taong ang puso'y malinis. Kaya po dapat pala kailangan na manatili ang malinis nating puso. Ayan, dapat talaga na bilang isang lingkod ng Panginoon at tinawag na pinili ng Diyos, yung puso natin dapat ay laging malinis. Dahil doon natutuwa ang Panginoon. Amen. Hindi po natutuwa ang Diyos sa pusong hindi maganda, hindi maayos at hindi malinis. Dahil ang sinabi sa ating binasa, kay buti ng Diyos sa taong matuwid, sa lahat ng taong ang puso'y malinis. Talaga binibigyan diin ng Panginoon. Binibigyan diin ng Diyos sa atin. Laging nire-remind ng Panginoon sa atin na kailangan always clean heart. Yan, lagi dapat tayong malinis ang ating mga puso upang tayo kaluguran ng Panginoon. Then sa pamumuhay natin, dapat tayo laging malinis ang kaibuturan ng ating puso. Ang sabi nga, kung anong lumalabas sa ating mga labi, yan po ang laman ng ating puso. Yan po, dahil wala pong maitatago sa puso at isip natin. Kung anong lumalabas sa ating mga sinasabi, yan po. Diyan po na isa sa larawan kung ang puso mo ay malinis at hindi. Pag po negatibo ang lumalabas sa ating mga labi, hindi po malinis ang puso natin. Pero pag ang lumalabas po sa ating mga labi, mga salita na puro pagpupuri sa Panginoon at kaaya-aya, yan po ang malinis ng puso. Yan, totoo po yun. Kung ano ang laman ng ating puso, yan ang lumalabas sa atin. Yan po. Kaya minsan po sa buhay natin, yung puso natin, dapat nating
i-correct lagi. Ako, ikaw, tayong lahat. Baga, minsan tayo ay may mga hindi rin maayos na puso. Pero dapat ang nais ng Panginoon, sikapin natin na ang puso natin ay laging malinis. I-let go na po natin kung anong ating mga nararamdaman na hindi maayos. Ibigay natin sa Panginoon, isurrender natin sa Diyos para tayo ay maging matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Yung ating mga emosyon, ayan, minsan yung emotion natin, yung nagdadala sa atin yan, na hindi maayos. Diba? Yan ang nagdadala sa atin, na tayo ay magkasala. Ayan, kaya dapat po natin laging pakaingatan natin ang ating sarili. Keep yourself. Pakaingatan po natin ang ating sarili upang tayo ay kalugod-lugod sa Panginoon. Upang ang ating mga paglilingkod sa Panginoon ay maging matuwid. Ayan. Kaya basahin po natin, meron po akong ating pag-aaralan dahil 2 points. Number 1 po, the righteous person will not fail. Ang matuwid na tao ay kailanman na hindi mabibigo. Totoo po yan. Kapag ang puso natin lagi nakakunik sa Panginoon, laging malinis ang puso natin, kapag lumapit tayo sa Panginoon, hindi tayo mabibigo kailanman. Kasi bakit? Kasi lumalakad ka sa kalooban ng Panginoon. Ayan, basahin po natin sa awit 112 verse 6. Hindi nabibigo ang taong matuwid. Di nalilimutan kahit isang saglit. O diba? Hindi tayo mabibigo sa Panginoon kapag tayo ay matuwid na naglilingkod sa Panginoon. Kapag walang balakid, walang hadlang, yung puso natin malinis sa Panginoon, hindi tayo mabibigo. Yan, hindi mabibigo ang taong matuwid. Di malilimutan kahit isang saglit. Hindi tayo malilimutan ng Panginoon sa isang saglit. Bakit? Alam ng Panginoon ang ating pamumuhay, ang ating ginagawa. Hindi tayo makakalimutan ng Panginoon, ay, itong anak ko, namumuhay ito ng tama. O, diba? Maliwanag na sabi ng Panginoon, hindi ikaw, ako, tayong lahat. Hindi tayo mabibiguin ng Panginoon. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, laging nandyan ang Panginoon. Hindi tayo malilimutan kahit isang saglit, kahit isang minuto. Hindi tayo kayang kalimutan ng Panginoon. Dahil tayo ay sumusunod sa Kanyang mga utos. Pinapangalagaan natin ang Kanyang mga salita. Kaya lagi tayong nire-remind ng Panginoon na matuwid ang ating pamumuhay. Yan, kumbaga, habang tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon, itinutuwid tayo ng Diyos. Kumbaga, lahat tayo, walang exempted, maging ako. Itinutuwid ako ng Panginoon kung ano ang dapat lakaran, kung ano ang dapat na hindi natin gawin. Dapat laging malinis ang ating mga puso. Always clean heart, purify heart, purity heart. Totoo na naglilingkod sa Panginoon. Totoong may pagkatakot sa Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, salamat sa mga pinag-aaralan namin, unti-unti namin nare-realize, Lord, kaya kailangan pa rin talaga kaming baguhin. Lahat kami. Umaga, kaya tayo ay may mga pag-aaral. Kaya sa Sunday school, bakit linggo-linggo tayo nag-aaral? Kasi kulang pa tayo, kapos pa tayo sa kaalaman. O, di ba? Kaya may pagkakataon po na tayo ay nag-aaral. Di ba yung mga nag-aaral? Hindi lang po yung grade 1. Teacher na siya. Hindi po yun, di ba? May proseso hanggang makatapos ng ilang years ang kanilang ano ito? Ilang years bubuluhin nila kung maging teacher ka o doktor ka. Ilang years yan? Ganon din po tayo. Hindi tayo exempted sa pag-aaral. Dito sa lupa, nag-aaral, yung mga ambisyon, mga pangarap sa buhay, makatapos sa mga kabataan, makatapos sa pag-aaral. Tayo rin po, nag-aaral din sa salita ng Panginoon para tayo ay maging matagumpay na isang Kristiyano. Para tayo ay patuloy na maging matuwid. Diba? Sabi nga, walang matuwid, walang kahit isa. Pero kapag tayo ay patuloy na mag-aral ng salita ng Panginoon, magiging matuwid po tayo. Pero kapag hindi po tayo magpatuloy mag-aral, hindi po yun maging matuwid. Si bakit? Wala tayong
naririnig, nakaturuan sa mga lingkod ng Panginoon. Kaya po napakahalaga po ang salita ng Diyos sa buhay natin. Dahil yan po ang nagbibigay sa atin ng wisdom. Yan po tayo napapalaya sa mga aral, turo na lingkod ng Panginoon. Kami mga lingkod ng Panginoon, kami instrumento lamang. Pinagkatiwalaan din kami ng Panginoon. Ang Diyos na nagbibigay sa amin ng Spirit, nagbibigay ng wisdom, mga revelasyon galing sa Panginoon. Galing po yan sa Panginoon ang lahat ng aming sinasabi. Bakit ito po bago kami nag-prepare? Grabe po ang aming pag-aaral. At totoo lang po, kaya po yung mga alam po yan ang mga share ng Word of God. Hindi po yan on the spot mag-share ka. Hindi po yun, babad ka sa panalangin. Mag-aaral ka, Lord, ano ba Lord na bibigay mo sa amin? Dahil hindi po biro ang nasa harap. Kapag hindi ka po babad sa salita ng Panginoon, wala kang share. Wala ang banal na Espiritu sa iyo. Ang banal na Espiritu ay hindi mananahan sa atin kung ang ating puso ay hindi malinis. Kaya po, nakakonect ang ating puso sa Panginoon. Alam ng Lord ang puso natin. Alam ng Panginoon ang bawat puso natin. Walang maitatago, walang maikukubli. Kahit saan ka man pumunta, kitang-kita ka ng Panginoon ang puso mo kung maganda o hindi. Totoo po yan. Kaya po, papalad tayo na tayo ay linggo-linggo nag-aral ng salita ng Panginoon. Hindi lang po linggo, Miyerkules din po yan. Dahil yun po ang oras para tayo magpasalamat sa Panginoon. Huwag mo ating inigrip yung mga gawain na yan. Di ba? Sabi ni Kuya nito, yung linggo, diba? Dapat lagi tayo sa gawain ng Panginoon kasi yan ang nagpapalakas sa atin. Yan po, kaya huwag po natin kakaligtaan yung mga gawain ng Panginoon. Hallelujah. Siyempre na, minsan naman, hindi naman, may mga oras na hindi ka makapunta. Pero hindi naman sila lagi-lagi. O, di ba? Kaya, anuin po natin ang ating mga puso. Pakaingatan po natin ang ating mga puso. Dahil yan po ang nagdadala sa atin. Ang puso malinis, yan po ang magdadala sa atin sa pamumuhay ng matuwid. Ayan po. Kaya po, patuloy lang po tayo na magsaliksik ng salita ng Panginoon. Kaya lagi po namin pinagdidiinan. Kahit sinong nagtipreach, na babad tayo sa salita ng Panginoon. Babad po tayo sa salita ng Diyos. Kaya po para ang banal na Espiritu ng Panginoon ay lagi mag-guide sa atin. Ang banal na Espiritu ang nag-guide sa atin kung ano ang dapat natin gawin sa mga desisyon. Dapat ibinibigay natin sa Panginoon. Lahat, isurrender natin sa Panginoon. Lahat po. Kaya pumapalad po tayo, maging ako. Sabi ko, Lord, salamat. Nung lagi-lagi doon si Kuya Mar, diba? Takot na takot ako noon na mag-share. Pero ang lahat ay merong kaparaanan. Diba si Kuya Mar nasa Taytay? Iobligado ako ngayon. Kaya sabi ko, Lord, salamat sa pamamagitan na yung salita ay lalong lumalalim. Lalo kong nauunawaan, Panginoon, sa pagbabasa ko ng salita ng Diyos. Lord, totoo nga, kami ay dapat pa rin baguhin. Maraming dapat baguhin sa buhay natin. Diba? Ang sarap po makinig. Kaya po sabi ko, Lord, salamat. Pag tine-check po tayo, huwag po tayo magtatampo. Kawawa ka. Kapag pinanatili mo sa puso mo na nagtatampo ka, talo ka. Talo ka. Bakit? Naiiyak ka na? Hindi ka na makipag-ano sa iba? Ikaw ang talo. Diyan tuwang-tuwa ang tanim. Diyan po tuwang-tuwa ang kaaway sa atin. Gusto bang ilihis? Baga, lumalago ka na sa Panginoon, bigyan na, check ka lang, tampo ka na kaagad. Dapat po, i-let go na po natin yan. Hindi po yan nakakatulong sa puso natin. Hindi ka maka-forward, hindi ka maka-move on. Kasi nandito po lang, ay, pastora kasi, ganito gano'n, nagsalita na nga, ako na naman pinapatamaan. Hindi po, ako mismo, tinicheck ng Panginoon. Kami mismo nagtuturo nito, kami ang tinatamaan mismo, unang-una kami. Kasi alam mo bakit? Bakit ito binibigay ng Panginoon sa atin? Kasi may nakikita pa rin sa puso ko at sa ating lahat. Diba? Kaya dapat po, i-let go na po natin ang lahat ng ating nararamdaman. Hindi po yan nakakatulong. Totoo lang po. Kumaga, bigay na natin sa Panginoon. Isang tabi na natin yan. Magpatuloy ka sa Panginoon. Mag-aral ka ng salita ng Panginoon. Mapapalaya ka. Sa pagbabasa mo mismo,
tama nga pa si pastor, si pastora, o kung si kuya dito, kung sino ginagamit dito, tama nga sila. Kasi ikaw mismo saliksik ng salita ng Panginoon. Magre-reveal sa iyo ang Panginoon. Kaya po, salamat sa Diyos. May pagkakataon tayong mag-aral ng salita ng Panginoon dahil yan po nang papatibay sa atin. Kung tayo nangihina, pinapalakas tayo ng Panginoon. Kung tayo nalulupay-pay, pinapalakas ka ng Panginoon. Kung naguguluhan ka, binibigyan ka ng kapayapaan ng Panginoon sa mga desisyon natin. Ang Lord ang nagbibigay sa iyo ng desisyon na tama. Kung sa tao lang, palpak. Kung sa tao lang po, lalo na pag lumapit ka sa hindi mananampalataya, naku, susulat ka pa niyan. Huwag ka na dyan. O, diba? Pero pag lumapit ka sa lingkod ng Panginoon, papayuhan ka para maikapabuti sa iyo. Para ikaliliwanag ng kaisipan mo, huwag mo nang gawin yan. Ganito ang gawin mo. Kaya pumapalad na tayo, nagkakasama na ma-share mo ang problema mo, mapayuhan ka. Diba? Kasi pag lumapit ka sa hindi Kristiyano, naku, walang wisdom galing sa Panginoon yan, lalo kang mapapahamak. Lalo na sa mga desisyon na masilan, na mga talagang unang-una sa Panginoon, humingi ka sa Lord ng wisdom. Sa Lord ka pumunta, hindi muna sa ibang tao. Sa Lord ka muna bago sa lingkod ng Panginoon. Dahil ang ipapayo sa iyo ng Panginoon, mga lingkod ng Diyos, ikabubuti natin yun. Ikabubuti natin sa anuman ang ating mga desisyon sa buhay. I-first priority po natin si Lord sa buhay natin, mga kapatid. Dahil ang pangako ng Diyos sa atin, tayo ay kanyang sasamahan. Hindi tayo iiwan ni isang saglit. Diba? Ang sabi ng Panginoon, hindi tayo mabibigo sa lahat ng ating hinaing, lahat ng ating mga sa buhay natin. Hindi tayo mabibigo. Hindi mabibigo ang taong matuwid. Di nalilimutan kahit isang saglit. Ayan, napakabuti po ng Panginoon sa buhay natin. Nandyan ang Panginoon 24/7 na nakatingin sa iyo ng ang Panginoon. Nakatingin sa iyo ang Panginoon. Kaya sabi ng Lord, hindi tayo mabibigo kailanman kapag tayo ay patuloy na ang pamumuhay natin ay matuwid sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Ang Panginoon po ay punong-puno ng pag-asa. Ang Panginoon po ay punong-puno ng kagalakan. Ang Panginoon po ay punong-puno ng pagpapala. Ang Panginoon po ay punong-puno ng kasiyahan. Diyan lang tayo dumikit sa Panginoon. Diyan po tayo dumikit ng dumikit. Someday po, lahat tayo mayaman, pinagpala ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. Ba talagang grabe ang Lord kapag nakita niya ang puso mo ay totoo naglilingkod sa Panginoon. Totoo ka na nagpapasakop sa Panginoon. Pagpapalain tayo ng Lord. Hindi hayaan ng Panginoon na ganyan lang ang ating mga kalagayan. Hindi, dahil ang pangako ng Panginoon, lahat ng kanyang anak ay hindi maghihirap. Payaman ng payaman kapag totoo ka naglilingkod sa Panginoon at kapag tuloy ang paglilingkod natin sa Panginoon. Mga kapatid, tandaan po natin ang rumaragasang pagpapala, ipagkakaloob sa kanyang mga tunay na anak na naglilingkod sa kanya. Diba? Sabi nga doon sa Matthew na, ang manatili sa akin ay bibigyan ko ng mahabang buhay. Ayan po. Kaya po, grabe po ang powerful po yung salita ng Panginoon. Kaya po patuloy lang po tayo na mamuhay po ng matuwid. The righteous people will not fail. Hindi tayo mabibigo kailanman kapag tayo ay sa Panginoon. Lahat ng ating mga desire ng puso natin, igagrant niya ng Panginoon. Ibibigay sa iyo ng Panginoon ang nais ng Panginoon. Magtiwala ka ng lubos sa Kanya. Huwag kang magduda, huwag kang mag-doubt. Dapat wala na sa puso natin yan, yung mga words na yan. Buong 100% tayo magtiwala sa Panginoon.
Di ba, maliwanag ang sabi ng Diyos, the righteous person will not fail. Hindi tayo mabibigo kailanman sa Panginoon dahil tayo tunay na anak niya. Sa tao, mabibigo pa po tayo pag lumapit minsan, pero sa Panginoon, kailanman hindi tayo mabibigo kahit isang saglit. Palakpakan natin ang Panginoon. Grabe, di ba? Grabe yung salita ng Panginoon. Grabe, hindi ka mabibigo ang taong matuwid. Di man nalilimutan kahit isang saglit. Ang sarap ng nanin yung mga salitang ito. Yung mga salita ng Panginoon. Hindi tayo malilimutan ng Panginoon sa bawat minuto ng ating buhay. Nandiyan lagi ang Panginoon. Diba? Minsan nililinis tayo sa mga hindi karapat-dapat. Diba? Kaya grabe ang Panginoon sa buhay natin. Number 2, God is pleased with the righteous people. Nalulugod ang Diyos sa bawat taong matuwid. Ayan. Nalulugod daw ang Panginoon kapag ang ating puso ay matuwid sa harapan ng Panginoon. Diba? Kawikaan 12:2. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sama-sama siya ay nagkagalit. Grabe pala ang Lord. Diba? Maliwanag ang sabi ng Panginoon. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Nagagalit din pala ang Panginoon. O, diba? Nagagalit ang Panginoon kapag hindi tayo sumusunod sa Kanya. Kapag matigas ang ating puso, nagagalit ang Panginoon. Kapag hindi tayo nagpapasakop, unang-una sa Panginoon, sa leader, nagagalit po ang Panginoon. O, diba? Dapat andun po ang ating pagpapasakop sa ating Panginoon. Pangalan po sa ating mga leaders, sa mga pinagkatiwalaan ng Panginoon. Ayan. Kaya po, maliwanag po ang sabi ng Panginoon, kapag gusto mong malugod ka, kaluguran ka ng Panginoon, mamuhay tayo ng tama. Mamuhay lang po tayo. Kasi hindi lang po nasa nakikita natin na ang pamumuhay po ng hindi believers, diba, nagiinom, nagsisigarilyo, lahat po. Tayo rin po ng mga Christian, ang sa atin po yung puso natin. Yan po yung puso natin. Bilang isang Kristiyano, dapat malinis ang puso natin. Para tayo ay kaluguran ng Panginoon. Para mag-please tayo ng Panginoon. Anak, nasaan ka na ba? Anak, kumusta ka na? Ang paglilingkod mo sa akin. Kunting problema, bibitaw ka ba? Hindi. Patuloy lang po tayo. Kahit gaano karaming problema dumarating sa buhay natin, panghawakan lang po natin ang salita ng Panginoon. Walang problema hindi natin kaya. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo bibigyan ng pagsubok na hindi nyo kaya. Kaya natin dahil may Diyos na tutugon sa lahat ng ating mga problema. Diba? Kaya po, ang salitang ito ay talagang, panghawakan po natin ito, gawin po natin na para hindi po magalit sa atin ang Panginoon. Diba? Si Yahweh ay nalugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Kaya huwag po tayong gumawa ng masama para hindi magalit sa atin ang Panginoon. Gawin lang po natin yung tama. Gawin lang po natin yung kalugod-lugod sa Panginoon, sa ating pananalita, sa isip, sa salita, at sa gawa. Yun lang naman po, ipakita lang po natin yung totoo na tunay na binago ng Panginoon. Yung mga emosyon natin, tanggalin na yan. Yung tampo-tampo, tanggalin na yan. Hindi yan nakakatulong. Yan po ay isang matuwid na hindi matuwid na pamumuhay. Yung ating nararamdaman. Hindi po yung matuwid. Ang matuwid po yung clean heart, yung malinis na puso. Kaya po diba sa ating topic, God is good, the righteous people. Ang tao, ang kabutihan ng Diyos sa matuwid na tao. Ayan, isa po tayo doon na kinaluluguran ng Panginoon. Tanggalin lang po natin ang lahat na balakid sa buhay natin. Yung mga hadlang, tanggalin po natin lahat yan para tayo ay magiging matuwid na isang anak ng Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa napakagandang salita ng Panginoon na talagang ang Diyos ay tunay na ang kanyang kabutihan. Kapag maranasan po natin, magugulat ka, mamamangha ka, mapapaiyak ka. Lord, salamat sa kabutihan mo na pinagkaloob mo sa mga anak mo, pinagkaloob mo sa amin. Yan
Grabe po, ibang klase ang Panginoon kapag natuwa, kapag nalugod sa iyo, sa akin, sa ating lahat, mararanasan po natin, makapatalon ka. Di ba? Amen. Grabe po yung himala ng Panginoon. Sa kabutihan ibibigay sa atin ng Diyos, walang hanggang kasiyahan, walang hanggang kagalakan, walang hanggang kapayapaan, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng pag-ibig mula sa ating Panginoon. Yan ang ipaparanas sa atin ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Yan ang ipaparanas sa atin ng Panginoon. Basta clean your heart daily. Bawat minuto, bawat araw-araw. Malinis lang ang ating puso. Yan ang ipaparanas sa atin ng Panginoon. Di ba si Abraham, namuhay ng isang matuwid? Si Job, si Paul, si Peter, yan po sila ay namuhay ng matuwid. Pinagpala sila ng Panginoon. Pinagpala sila ng Panginoon. Si Abraham po yung forever na best friend ng Panginoon. Diba? Kung alam ko naman na lahat ay nanyong kwento yun ba kay Isaac? Na ibinigay niya ng kaisa-isa niyang anak, ibinigay niya sa Panginoon. Yung test ng Panginoon ng kanyang puso. O di ba? Nakita ng Panginoon ang puso ni Abraham, napakalinis. Walang duda, walang doubt. Ibinigay niya ang isa-isa niyang anak. O di ba? Pinagpala siya hanggang sa kanyang lahi. Ba't ibang lahi? Baga. Kaya dapat ganun po tayo sa mga unang lingkod ng Panginoon. Tayo kasi pangalawa na, mga sa second generation na po tayo. Yung unang mga generation po yan, sila Paul, sila Apostol Paul, Job, sila Peter, lahat po ng sa unang sa Old Testament, makikita po natin yung kahima-himala na ginawa ng Panginoon sa bawat buhay nila. Bakit? Kasi sumunod sila sa pinapagawa ng Panginoon. Sumunod lang sila. Kung ano ang kalooban ng Panginoon, kung ano pinapagawa ng Panginoon, sumusunod lang sila. Sunod lang sila ng sunod. O di ba? Pinagpala sila ng Panginoon. Ganun po tayo. Ang nais po sa atin ngayong umaga, tayo ay maging matuwid ang ating pamumuhay. Salamat sa Panginoon, hindi natunaw ang asin. Nandito kayo, palakpakan natin ang Panginoon. Yan ang pagmamahal nyo sa Panginoon. Kita-kita ng Panginoon ang puso ninyo na mahal nyo siya. Bakit? Kahit umuulan, nandito kayo para makinig ng salita ng Panginoon. Diba? Yung iba, kunting ano lang, ayaw na. O diba, sabi ko, Lord, salamat Panginoon. Sabi ko nga dito, masusubukan. Yung mga malalapit na bahay, kung pupunta mo, hindi. O diba, sabi ko kanina kagabi, makikita po natin ngayon, kalalapit ng bahay kung pupunta mo, hindi sa bulwagan nito. Salamat, mapalad, hindi natunaw kasi palakpakan natin ang Panginoon. Nandito kayo, excited kayo makinig ng salita ng Panginoon, excited kayo magpuri sa Panginoon, excited kayo pasalamatan ang lahat na ginawa ng kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Grabe, di ba? Kahit bubuhos ang ulan, nandito tayo para magpasalamat sa Panginoon. Ganyan ang tunay na anak ng Diyos. Walang hadlang, umulan man, umagyo, nandito ka sa bahay ng Panginoon. Then alam mo ang pagpapala ng Panginoon, ang rumalagasang pagpapala ng Panginoon, ibibigay sa inyo ng Diyos, ay declare sa mga buhay natin, ibibigay ang pagpapala ng Panginoon sa buhay natin. Patuloy na tayo maglingkod sa Panginoon. Patuloy na tayo, hintay lang tayo. Kung kailan itinakda ang kalooban ng Panginoon, kung kailan itinakda ang pagpapala ng Panginoon, mga highly favor, highly provision, pagkakaloob ng Panginoon, overflowing blessing, ang ipagkakaloob sa inyo ng Panginoon. Panghawakan lang po natin. Huwag po tayo magsasawa sa maglingkod sa Panginoon. Someday, aanihin po natin yan. Kapag nagtanim ka ng kabutihan, aanin ka ng kabutihan, tandaan po natin yan. Aanin tayo ng pagpapala. Ang isang matuwid na tao, kapatid, hindi nagsasawang magbigay sa Panginoon. Bakit? Doon ibubuhos ng Panginoon ang pagpapala sa buhay niya. Grabe po. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Salamat, Panginoon. Isa kami sa pinili mo, tinawag mo, hinirang mo, na nakakaranas kami ng buhay na kasiyasiya, buhay na may kapayapaan, buhay na may pag-asa. Nararanasan na niyo dahil kami patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Di ba ang sarap maglingkod sa Diyos? Kahit may mga problema ka, kabundok ng problema, sunod-sunod ng problema, nandiyan ang Panginoon, highly favor, ay pagbibigay sa iyo ng Panginoon. Ikagrant ng Panginoon
sa ating puso. Gagran yan ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Sabi ko, Lord, salamat sa buhay namin. Ngayon, mayroon kaming Diyos na kami nakakilala sa inyo. Kung kami hindi nakakilala, saan kaya kami ngayon? Ano na kaya ang buhay namin ngayon? Ano na kaya ang sitwasyon ng mga anak namin ngayon? Lalo na kami tatlong lalaki. Di ba? Kung hindi kami nakakilala sa Panginoon, problema ng bayan yan. Bakit? Mismo kami magulang ang buhay. Tingnan ninyo yung mga magugulong buhay. Ano ang result sa anak? Problema ng magulang. Kaya tayo mapalad tayo na tayo nakakilala sa Panginoon para maranasan nila, yung mga anak natin, maranasan nila ang buhay na may kapayapaan, na mayroong buhay na nagmumula sa Panginoon. Salamat sa Panginoon na talagang ang Diyos ay patuloy tayong itinutuwid. Patuloy tayong chine-check ang mga puso natin. I-check natin ang puso natin. Kung yan ba hindi na nakaalay sa Panginoon, tanggalin mo na yung nararamdaman mo. Hindi nakakatulong po yan. Huwag po nating panatilihin yung sama ng loob. Huwag po nating panatilihin yung doubt sa ating puso sa Panginoon. Ang Panginoon ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Patuloy ka lang maglingkod sa Panginoon. Patuloy ka lang sa Panginoon. Huwag kang manawa. Huwag kang magsasawa. Minsan, ang panalangin mo hindi tinutupad. Hindi pa yung right time. Hindi pa yung perfect time na ibigay sa iyo ng Panginoon. Ibibigay yan sa iyo ng Panginoon. Tinitingnan lang ng Panginoon ang puso mo. Tinitingnan lang ng Panginoon ang puso mo kung maayos o hindi. Kaya salamat sa Panginoon sa napakaganda na salita ng Diyos ngayong umaga. Lahat po tayo, maging ako, hindi ako accepted. Ako na nagtuturo, sinecheck ako ng Panginoon. May mga kahinaan din po ako. Tayong lahat, may kahinaan po tayo. Ang mahalaga lang doon, mapalad tayo dahil tayo ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Panginoon. Dahil sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon, napapalaya po tayo. Mapapalaya po tayo sa katotohanan. Kaya salamat sa Lord. Patuloy lang po tayo na maglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Basahin po natin ang awit sa 34, verse 19. Last na po yan. Ayan, kasi late na po tayo nagsimula, late din tayo natapos. Ayan. Okay. Hindi na ano yung kambal. Okay. Ayan, hallelujah. Salamat sa Panginoon na tayo ay mamuhay lang ng tapat. Mamuhay lang po tayo ng tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Basahin ko lang po yung pinakalas. Awit 34. (34:19). Yan. Ang taong matuwid may suliranin man, sa tulong ni Yahweh agad maiibsan. O, di ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Kahit gano'n lang kalaki ang suliranin mo, gano'n kalaki ang problema mo, maiibsan lagi ng Panginoon. Grabe, di ba? Malalim na Tagalog, maiibsan. Matutulungan ka, may katugunan ang Panginoon mula sa Kanya. Di ba? Ang taong matuwid may suliranin man, sa tulong ni Yahweh agad maiibsan. Ayan, salamat sa Panginoon. Lord, salamat sa salita mo ito. Pinahawakan namin dahil tayo hindi accepted sa mga pagsubok sa mundo na ating ginagalawan. Hindi tayo accepted. Ang mapalad lang tayo dahil meron tayong Diyos na napakalaki na kayang tulungan ang bawat isa sa atin. Sa isang saglit, kaya niyang maiibsan. Kaya niyang may katugunan mula sa Panginoon. Salamat sa presensya ng Panginoon at salamat sa napakagandang salita ng Diyos. Gusto lang i-recap ang ating topic, God is good, the righteous people. Ang kabutihan ng Diyos sa matuwid na tao. Ayan, ang ating points. First point, the righteous person will
will not fail. Ang matuwid na tao ay kailan naman ay hindi mabibigo. Number 2, God is pleased with the righteous people. Nalulugo ng Diyos sa bawat taong matuwid. Ayan, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, salamat po Panginoon sa napakagandang salita mo ngayong umaga. Tayo po tayong lahat at tayo mananalangin. Hallelujah. O dakilang Ama, salamat po Panginoon. Salamat Lord sa napakagandang salita mo Lord, aming narinig ngayong umaga. Lord, bawat isa sa amin Panginoon. Lord, itinutuwid mo kami Panginoon. Lord, simula ngayon Panginoon, lakaran na namin, hakbang na namin Panginoon, ang matuwid na pamumuhay Panginoon. Lord, tanggalin mo na sa amin, Lord, ililid ko na namin Panginoon, anuman o Diyos ang aming nararamdaman. Lord, hindi nakakatulong ito sa amin pagbuhay spiritual, Panginoon. Hindi ito nakakatulong sa paglago namin, Panginoon. Lord, tanggalin mo po, Panginoon, ang espiritu na hindi maayos, Panginoon. Espiritu, Panginoon, ng rebellion, espiritu na hindi pagpapasakop, espiritu na matigas ang ulo, Panginoon, tanggalin mo po, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name, Lord. Lord, ang hangad namin, ang nais namin sa umagang ito, Diyos. Ang aming puso, Panginoon, ay linisin mo. Pakalinisin mo palagi-lagi, Panginoon. Pakalinisin mo, O Diyos, upang kami po, Panginoon, ay kaluguran mo. Upang kami pang kalugod-lugod, Panginoon, sa harapan mo, Panginoon. Lord, patawarin mo po, Panginoon, ano man, O Diyos, ang aming mga nagagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo, Panginoon. Lord, nagagalit ka sa masasama, Panginoon. Subalit kami pa kapag matuwid, Panginoon, kami ay iyong kaluluguran, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord. Bigyan mo ko ng patuloy na mapagpakumbabang loob, Panginoon. Mapagpakumbabang loob, mapagtanggap po, Panginoon. Dahil yun, Panginoon, ay karapat-dapat sa amin bilang isang lingkod mo. Lord, maging katulad mo kami, Panginoon, sa paglilingkod namin, Panginoon. Maging katulad mo kami, Panginoon. Lord, yan ang nais namin sa aming mga puso, na ang paglilingkod namin sa iyo matuwid. May kalinisan, may kabanalan, may katuwiran. Salamat po, Ama. Salamat, Lord, sa umagang ito. Patuloy namin sinusurrender, Panginoon, ang lahat. Sinusurrender namin sa iyo ang lahat po, Panginoon. Lord, pagharian mo kami, Panginoon, ng aming mga puso. Lord, ay banal na Espiritu lagi ang mag-guide sa amin, Panginoon. Your Holy Spirit po, Panginoon, lagi ang manahan sa puso at isip kaluluwa namin, Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat po, Lord. Salamat po, Diyos. Tunay nga po, Panginoon, ikaw ay Diyos na buhay. Panginoon, patuloy mo kaming babaguhin. Babaguhin mo kaming araw-araw, Panginoon. Lord, sa pagdating mo, Panginoon, isa kami, Panginoon. Sa mga kasama mo, Panginoon, sa buhay na walang hanggan, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat. Salamat, Lord, sa mga salita mo, Panginoon. Panghahawakan namin ito. Hahambangan namin ito, Panginoon. Upang kami, O Diyos, ay maging kaaya-aya, maging kalugod-lugod sa iyong harapan po, Panginoon. Salamat, Lord. At ang dalangin ko po, Panginoon, buksan mo aming mga puso, Panginoon, matanggap namin, Lord, ang mga salita mo, Panginoon, na pagdating namin, pag-alis namin ng templong ito, O Diyos, meron kaming kapayapaan mula sa inyo. Meron kaming kagalangan mula sa inyo. Meron kaming kasiyahan mula sa inyo, Panginoon. Salamat po, Lord. Ipuin mo, Lord, ang bawat puso namin, Panginoon. Ipuin mo ang bawat puso namin, Lord. Lahat kami, Panginoon. Lahat kami, O Diyos. Upang kami, Panginoon, ay mamumuhay ng matuwid, Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen.